10 mga pinakamahal na floating homes sa buong mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Para sa mga karaniwang tao, ang magkaroon ng maayos at simpleng bahay ay sapat na. Ngunit may ilan pa ring mga tao na naghahangad ng mas bonggang tirahan kung saan ay magiging komportable sila sa kanilang pamumuhay. Dahil dito ay nagtatayo sila ng bahay sa ibabaw ng tubig at ang pagtatayo at pamumuhay sa ganitong uri ng bahay sa tubig ay sobrang mahal. Pero gaano kaya ito kamahal at saan matatagpuan ang mga ito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga pinakamahal na bahay na matatagpuan sa ibabaw ng tubig. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Catherine at Wayne's Floating House. Ang floating house ni na Catherine at Wayne ay isang magandang halimbawa ng expensive house sa tubig. Matatagpuan ito sa gitna ng nakakamanghang view ng dagat. Ang bahay na ito ay simbolo ng marangyang pamumuhay at ng modern technology. Ginawa ito para magbigay ng kaginhawahan at kaligtasan habang namamangha sa ganda ng kalikasan. Ang floating house na ito ay dinisenyo ng mga sikat na architect at engineers. Mayroon itong maraming floors na may maluluwag na mga silid at malalaking bintana na nagbibigay ng magandang view ng dagat. Pinili ang bawat materials at kasangkapan para matiyak ang quality at tibay nito. Mayroon din itong mga solar panel para sa energy, water recycling system, at mga eco-friendly materials na nagpapakita ng malasakit sa kalikasan. Samantala, sa loob ng floating house ay makikita ang mga modern facilities na ginawa para sa convenience. Mayroon itong malalawak na living rooms, mga silid na may sariling banyo, at isang gourmet kitchen na may mga high-end appliances. Ang entertainment area ay may home theater system at may lugar din para sa fitness na may gym at spa. Ang mga outdoor deck at terraces naman ay perfect para mag-relax at mag-enjoy sa ganda ng dagat. Dagdag pa rito, ang bahay na ito ay puno ng mga makabagong technology para sa kaligtasan at automation. Ang smart home system ay nagbibigay daan sa mga residente na kontrolin ang lahat ng bahagi ng bahay mula sa kanilang mga mobile device. Mayroon itong advanced security system na may CCTV camera, motion sensors at automated locks para masiguro ang kaligtasan. Mayroon din itong mga control systems kapag bumabaha at stabilizers para mapanatili ang balance at kaligtasan kahit sa malalakas na alon at masamang panahon. Gayon din ang pamumuhay sa floating house ni na Catherine at Wayne ay nagbibigay ng kakaibang experience. Ang koneksyon sa kalikasan ay hindi matatawaran dahil may direktang access ang mga residente sa tubig para sa iba't ibang activities gaya ng swimming, fishing at kayaking. Number 2. Blue Turtle. Ang Blue Turtle ay isa sa pinakamahal na floating home sa mundo. Ito ay kilala sa magarang disenyo at modern equipments nito. Ang bahay na ito ay nagbibigay ng marangyang pamumuhay habang nasa tubig. May sukat ito na 100 square meters kung kaya't maluwag at komportable ito para sa mga nakatira dito. Bukod dito, ang Blue Turtle ay eco-friendly din. Gumagamit ito ng solar panels para makuha ang energy mula sa araw. Ang energy na ito ay ginagamit para sa mga ilaw, appliances at iba pang kagamitan sa loob ng bahay. Dahil dito ay nakakatipid sa kuryente at nakakatulong din sa kalikasan. Samantala, ang loob naman ng Blue Turtle ay maganda at moderno. Ang mga pader ay gawa sa glass kung kaya't maraming natural light ang pumapasok. Makikita rin ang magagandang view ng tubig at kalikasan. May maluwag na living area, kumpletong kusina at elegant dining space. Ang mga kwarto ay may sariling banyo na may modernong gamit. Ang mga kasangkapan sa loob ay pinili para magbigay ng convenience at style, kasama ang high-speed internet, smart home technology, at modern entertainment systems. Habang ang labas naman ng Blue Turtle ay maganda rin. May malawak itong deck area na may mga lounging spaces, outdoor dining area, at isang hot tub. Ang deck ay perfect place din para mag-relax at mag-enjoy sa mga view ng tubig. At ang Blue Turtle ay matibay at kayang harapin ang iba't ibang weather condition. Kaugnay din nito, isa sa mga natatanging katangian ng Blue Turtle ay ang kakayahan nitong maglayag.
Hindi tulad ng karamihan sa mga floating homes na nakasteady lang sa isang lugar, ang Blue Turtle ay maaaring maglakbay sa iba't ibang destination. May built-in navigation system at advanced propulsion technology ito, kung kaya't ligtas at maayos ang paglalakbay. May mga stabilizers din ito para manatiling stable at komportable ang bahay kahit nasa gitna ng dagat. Subalit, ang presyo ng Blue Turtle ay umaabot ng millions of dollars, kaya isa ito sa pinakamahal na floating homes sa mundo. Ang mataas na presyo nito ay dahil sa expensive design, advanced technology, and high-end equipments. Number 3. Nautilus Houseboats. Ang Nautilus Houseboats ay isa sa pinakamahal na floating homes sa buong mundo. Hindi lang ito tirahan na matatagpuan sa tubig, kundi nagbibigay din ng marangyang pamumuhay. Ang disenyo ng Nautilus Houseboats ay moderno at kakaiba. Parang luxury yacht ang itsura nito, gamit ang matitibay na materials para masiguro na tatagal kahit sa malalakas na alon. Mayroon din itong solar panels at water purification systems para sa mas sustainable na pamumuhay. Sa loob ay makikita ang mga modern equipments. May maluwag na living rooms, kumpletong kusina, expensive dining area, at expensive rooms. Ang mga bintana ay malalaki, kaya kita ang magandang view ng dagat at pumapasok ang natural light. Ang bawat bahagi, mula sa marble countertops hanggang sa mga custom-built furniture, ay pinili para maging maginhawa ang pagstay dito. Bukod dito, ang Nautilus Houseboats ay may advanced technology din. May smart home systems na kayang kontrolin ang ilaw, temperature, seguridad at entertainment gamit ang smartphone o tablet. Mayroon ding navigation at communication systems para masiguradong ligtas at konektado ang mga owners kahit saan. Karagdagan pa, ang Nautilus Houseboats ay versatile din. Pwede itong gamitin bilang permanenteng tirahan, vacation home o floating office. Ang mga houseboats na ito ay limited edition at custom-built ayon sa kagustuhan ng clients. Ang paggawa ng isang Nautilus houseboat ay nangangailangan ng pagsasama-sama ng designer, engineer at owner para masigurong perfect ang bawat detalye. Sa kabuuan, ang Nautilus houseboats ay simbolo ng ultimate luxury at pagiging simple. Ang magandang disenyo, advanced technology at komportabling tirahan ay nagbigay daan para maging isa ito sa most prestigious floating homes. Para sa mga naghahanap ng kakaibang at marangyang pamumuhay, ang Nautilus Houseboats ay isang perfect option. Gayon din, ang Nautilus Houseboats ay hindi lang tirahan kundi isa ding lifestyle. Ipinapakita nito ang mataas na level ng convenience, karangyaan at technological skills. Number 4. Departure 1. Ang Departure 1 ay isa sa pinakamahal na floating homes sa buong mundo. Ang disenyo nito ay makabago, maganda at komportable. Ginawa ito ng mga eksperto sa architecture at design na nagpapakita ng kakaibang style at technology. Ang Departure 1 ay may haba na 24 meters at maraming space sa loob. Ang loob nito ay puno ng mga makabagong gamit at technology. Mayroon din itong malalaking bintana na nakakatulong upang makapasok ang natural light. Ang loob ay mayroon ding simpleng theme na may mga kulay white, beige at gray na nagbibigay ng elegant look dito. Sa loob naman ng Departure 1 ay makikita ang living room, kusina, dining area at mga kwarto. Ang living room ay maluwang at may modernong mga gamit tulad ng leather sofa at high-tech na entertainment system. Ang kusina ay kumpleto sa mga modernong kagamitan na gawa sa stainless steel at may granite countertops. Ang dining area ay may sapat na space para sa mga fine dining. Samantala, isa sa mga magagandang bahagi ng Departure 1 ay ang Master Suite na may sariling banyo na may jacuzzi at walk-in closet. Ang kwarto ay may malalaking bintana na nagbibigay ng magagandang view ng dagat. Mayroon ding mga guest rooms na kumpleto sa mga modernong gamit para sa komportableng pagtulog ng mga bisita. Sa labas naman ng yacht ay matatagpuan ang malawak na deck na may lounging area at perfect ito para sa relaxation at social gatherings. Ang upper deck ay may sunbeds at isang open-air dining area na tamang-tama naman para sa mga sunset dinners. Mayroon din itong hydraulic swim platform. Ang technology naman sa loob ng Departure 1 ay pinakamoderno.
Mayroon itong integrated control system na nagpapahintulot sa mga owners na kontrolin ang iba't ibang aspeto ng yacht gamit ang touchscreen o mobile device. Mataas din ang antas ng security system dito na may CCTV cameras at advanced alarm systems na nagbibigay ng karagdagang proteksyon. Bukod sa mga modern amenities at technology, ang Departure 1 ay may eco-friendly features din. Ang mga solar panels sa bubong nito ay nagbibigay ng renewable energy, habang ang advanced water purification system naman ay nagpapababa ng environmental impact. Ang katawan ng yacht ay dinisenyo rin upang maging fuel efficient na nagpapababa ng pagkonsumo ng gasolina habang naglalayag. Number 5. Go Friday Floating House. Ang Go Friday Floating House ay isang modernong bahay na ginawa para sa marangyang pamumuhay na matatagpuan sa tubig. Kilala ito sa makabagong disenyo at eco-friendly materials, kaya tamang-tama ito para sa mga gustong malapit sa kalikasan. Ang bahay ay gawa sa matitibay at environment-friendly na mga materials, kaya siguradong matibay at ligtas ito. Ang mga dingding at bintana ay may mahusay na insulation, kaya komportable sa loob kahit anong panahon. May solar panels ito para sa sariling energy at isang malinis na water system. Sa loob ng bahay ay may open plan design. Malawak at maliwanag ang space na may malalaking bintana para sa magandang view. Ang bawat bahagi ng bahay ay maingat na dinisenyo para maging komportable at madaling gamitin. Mayroon itong kumpletong kusina, maluluwag na kwarto, at isang cozy na sala na may access sa outdoor deck. Ang outdoor deck ay isang malaking bahagi ng bahay. Maluwag ito at perfect para sa pagre-relax, sunbathing o pagkain sa labas. May direct access din ito sa tubig, kaya madaling mag-swimming o mag-kayak. Ligtas at komportable ang deck dahil sa mga railings at anti-slip surfaces. Maliban dito, ang Go Friday Floating House ay madaling lamang ilipat. Pwede itong ilipat mula sa isang lugar patungo sa iba, kaya nagbibigay ito ng flexibility sa mga nakatira dito. Ang mobility feature na ito ay dahil sa advanced engineering ng bahay, kaya stable at ligtas ito kahit sa iba't ibang kondisyon ng tubig. Samantala, ang Go Friday Floating House ay hindi lang isang tirahan, kundi isang lifestyle. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na mamuhay ng malapit sa kalikasan sa isang moderno at komportableng kapaligiran. Number 6. A Floating Home Masterpiece. Ang Floating Home Masterpiece ay isang napakagandang bahay na itinuturing na isa sa pinakamahal na floating homes sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Portage Bay, Seattle, Washington. Ang bahay na ito ay hindi lang basta tirahan, kundi simbolo rin ng makabagong disenyo at marangyang pamumuhay sa gitna ng tubig. Kaugnay nito, ang Floating Home Masterpiece ay may 4 na palapag. Ang unang palapag ay para sa mga bisita at kasiyahan. May malaking sala na may mga pader na salamin, kaya makikita ang ganda ng bay. May open concept din na kusina na kumpleto sa gamit. Ang dining area ay malaki at kayang mag-accommodate ng maraming bisita at perfect din para sa mga salu-salo. Sa second floor naman ay makikita ang master suite na may sariling balcony. Ang kwarto ay may malalaking bintana kaya maganda ang tanawin ng tubig. May banyo ito na may jacuzzi at rain shower. Malaki rin ang walk-in closet. Dagdag pa rito, ang ikatlong palapag naman ay may mga karagdagang kwarto para sa pamilya o mga bisita at bawat isa ay may sariling banyo. Mayroon ding family room na may entertainment system at minibar. Subalit, ang rooftop deck ay isa sa mga paborito sa Floating Home Masterpiece. May infinity pool na tila dumadaloy papunta sa bay at isang outdoor kitchen na kumpleto sa gamit. Perfect rin ang lugar na ito para sa mga party o simpleng pagpapahinga habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang buong bahay ay may smart home system na kayang kontrolin ang ilaw, temperature at security gamit ang isang app. Gayon din naman, ang disenyo ng Floating Home Masterpiece ay pinaghalong modern, simple at marangya. Ginamit din dito ang kahoy, marble at salamin na nagbibigay ng elegant look. Ang architecture ay nagbibigay diin sa malalawak na space at natural na liwanag, kaya maliwanag at welcoming ang kapaligiran.
Bukod sa magagandang interiors, ay marami ding benepisyo ang location ng floating home masterpiece. Malapit ito sa downtown Seattle, kaya madali ang access sa mga tindahan, restaurants at entertainment venues. Kahit malapit sa city, ay tahimik at kalmado pa rin ang Portage Bay. Ang floating home masterpiece ay eco-friendly din. May solar panels sa bubong na nagbibigay ng renewable energy at advanced water filtration system para sa malinis na tubig. Ang green roof garden ay nagbibigay din naman ng natural insulation at tumutulong sa kalikasan. Sa kabila nito, ang halaga ng floating home masterpiece ay karaniwang umaabot sa $1 million, kaya isa ito sa pinakamahal na floating homes sa mundo. Number 7. J Floating Home. Ang J Floating Home ay isang espesyal na bahay na lumulutang sa Ilog Thames sa London, UK. Dinisenyo ito para magbigay ng modernong pamumuhay na malapit sa kalikasan. Ang bahay na ito ay gawa ng Baka Architects, na isang kumpanyang kilala sa paggawa ng mga eco-friendly na disenyo. Ang J Floating Home ay may 2 palapag at may sukat na umaabot ng 120 square meters. Sa first floor ay makikita ang sala, kusina at dining area na magkakasama sa isang open space. Malalaki rin ang mga bintana kaya maraming natural na liwanag ang pumapasok at maganda ang tanawin ng ilog. Samantala, sa second floor naman ay may 2 maluluwag na kwarto at isang modernong banyo. Ang master bedroom ay may sariling balcony na may view ng ilog at magandang lugar rin para mag-relax sa umaga at gabi. Ang bahay ay gawa sa recycled materials at gumagamit ng low-energy appliances. May rainwater harvesting system at solar panels din ito na tumutulong para mabawasan ang paggamit ng kuryente at makatulong sa kalikasan. Karagdagan pa dito, ang isa sa mga espesyal na katangian ng J Floating Home ay ang buoyant foundation nito. Ang foundation na ito ay nag-a-adjust sa taas ng tubig sa ilog, kaya ligtas ang bahay kahit na sa panahon ng pagbaha. Mayroon ding integrated mooring system na nagbibigay daan sa bahay na lumipat sa iba't ibang lugar sa ilog. Subalit, ang pamumuhay sa J Floating Home ay kakaiba dahil malapit ka sa kalikasan habang nag-e-enjoy ka rin sa modernong pamumuhay. Ang mga nakatira dito ay nagigising sa view ng ilog at sariwang hangin araw-araw. Malapit din ang bahay sa mga facilities ng London, kaya maginhawa ang pamumuhay dito. Sa katunayan, ang disenyo ng J Floating Home ay hindi lang maganda kundi practical din. Ang paggamit ng passive solar design principles ay tumutulong para mapanatiling malamig tuwing tag-init at gawing mainit kapag taglamig ang loob ng bahay. Kaya hindi na kailangan ng air conditioning at heating systems. Ang mga high-performance insulation materials ay ginagamit din para makatipid ng energy. Sa kabila nito, ang J Floating Home ay nagpapakita na posible ang modernong pamumuhay na hindi nakakasama sa kalikasan. Number 8. Modern Floating Home. Ang modern floating home ay isa sa mga pinakakahangahangang bahay na lumulutang sa tubig. Ang mga modern floating homes ay nag-o-offer ng mataas na antas ng luxury at kaginhawaan. Ang bahay na ito ay kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamahal at pinaka-prestigious na floating homes. Samantala, ang modern floating home ay dinisenyo ng mga kilalang architect at engineers na nagtuon ng pansin sa bawat detalye. Ang bahay ay gawa sa matitibay na materials tulad ng bakal at salamin. Ang mga pader na salamin ay nagpapapasok ng natural na liwanag at nagbibigay ng magagandang tanawin ng paligid. Maliban dito, ang loob ng modern floating home ay puno din ng mga modernong gamit at facilities. Mayroon itong malalawak na space na may mga espesyal na kasangkapan. Ang kusina ay kumpleto sa mga high-end appliances. Ang mga banyo ay may mga spa-like features. Ang bawat kwarto ay idinisenyo para sa kaginhawaan at privacy. Dagdag pa rito, ang floating home na ito ay may eco-friendly features din tulad ng solar panels at isang advanced water filtration system. Mayroon din itong smart home technology na nagpapahintulot na makontrol ang ilaw, temperature at seguridad ng bahay gamit ang smartphone o tablet. Sa katunayan, ay mahal ang modern floating home dahil sa location nito.
Kadalasang matatagpuan ito sa magagandang lugar tulad ng baybayin ng California, New York o mga pribadong isla sa Caribbean. Ang mga floating homes na ito ay bahagi ng mga exclusive communities na may mga pribadong dock at marinas. Kaugnay nito, ang presyo ng isang modern floating home ay karaniwang umaabot ng millions of dollars. Ang ganitong uri ng tahanan ay hindi lamang isang lugar na matitirhan, kundi isa ring simbolo ng yaman at estado. Maraming kilalang tao at mayayaman ang namumuhunan sa mga floating homes dahil sa kanilang kagandahan at posibilidad na tumaas ang halaga sa hinaharap. Number 9. Westlake Floating Home. Ang Westlake Floating Home ay isa sa pinakamahal na floating homes sa mundo. Matatagpuan ito sa Seattle, Washington, USA, sa isang lugar na kilala sa magagarang floating homes. Ang bahay na ito ay nag-o-offer ng marangyang pamumuhay sa tubig na may modernong kagamitan at magagandang tanawin ng lawa at kalikasan. Gayon din naman, ang Westlake Floating Home ay may 3 palapag na nagbibigay ng maraming space para sa iba't ibang gawain. Ang mga malalaking bintana nito ay nag-o-offer ng magagandang tanawin ng Lake Union na nagbibigay ng magandang view sa bawat silid. Ang disenyo ng bahay ay modern at simple at gumamit din ng mga high-quality materials tulad ng hardwood flooring, granite countertops at stainless steel appliances. Samantala, sa unang palapag ay makikita ang maiwas na living area na konektado sa open kitchen. Ang layout na ito ay nagpapadali sa galaw at pakikisalamuha sa mga bisita at pamilya. Mayroon ding dining area na may tanawin ng lawa, na perfect naman para sa mga dinner o gatherings. Ang unang palapag ay may powder room para sa mga bisita. Sa second floor naman ay matatagpuan ang mga private rooms. Dito makikita ang master bedroom na may sariling banyo at walk-in closet, pati na rin ang 2 karagdagang silid na pwedeng gamitin bilang guest rooms o home offices. Ang bawat silid ay may malalaking bintana na nagbibigay ng natural na liwanag at sariwang hangin. Ang ikalawang palapag ay mayroon ding shared bathroom at laundry area. Maliban dito, ang third floor naman ay isang open space na pwedeng gamitin bilang entertainment area o relaxation zone. May access din ito sa rooftop deck na may outdoor seating, BBQ grill at hot tub. Ang lugar na ito ay perfect para sa mga party o tahimik na gabi sa ilalim ng mga bituin. Ang rooftop deck ay nagbibigay ng 360-degree view ng paligid, kasama ang downtown Seattle skyline at mga bundok sa malayo. Bukod sa mga modernong kagamitan, ang Westlake Floating Home ay may eco-friendly features din tulad ng solar panels, energy-efficient appliances at advanced water filtration system. Ang mga ito ay tumutulong sa pagbawas ng carbon footprint ng bahay habang pinapanatili ang mataas na quality ng pamumuhay. Number 10. Anthenia. Ang Anthenia ay isa sa mga pinakamahal at pinakakilalang floating homes sa buong mundo. Ito ay isang modernong bahay na lumulutang sa dagat, na dinisenyo para magbigay ng kakaibang karanasan sa mga gustong tumira sa tubig habang tinatamasa ang kaginhawahan ng isang modernong bahay. Ang disenyo nito ay inspirasyon mula sa pelikulang James Bond na The Spy Who Loved Me, kung saan makikita ang isang futuristic floating home. Ang Anthenia ay hindi lang isang marangyang tahanan, kundi isa ring simbolo ng modern technology at pagkakaisa ng tao at kalikasan. Samantala, ang pangunahing structure ng Anthenia ay gawa sa fiberglass at eco-friendly materials, kaya matibay at ligtas ito kahit sa malalakas na alon at bagyo. Ang bilog na hugis ng pod ay nagbibigay ng 360-degree na tanawin ng dagat, kung kaya't parang laging kasama mo ang kalikasan. May sukat ito na umaabot ng 50 square meters at may 3 bahagi. At ito ay kinabibilangan ng lounging area, bedroom at rooftop. Ang lounging area ay may malalaking bintana, sofa, entertainment system at maliit na kusina. Ang bedroom ay may king-size bed at modernong banyo. Sa itaas, ang rooftop ay may space para sa sunbathing at pagre-relax habang pinagmamasdan ang kalangitan at karagatan. Bukod dito, ang Anthenia ay gumagamit din ng makabagong technology.
Mayroon itong solar panels para sa energy, advanced wastewater treatment system at propulsion system para sa paggalaw. Ang solar panels ay nagbibigay ng kuryente sa buong pod, kung kaya't self-sufficient at sustainable ang pamumuhay dito. Ang wastewater treatment system ay nagsisigurong walang dumi ang makakalabas sa dagat, kung kaya't malinis din ang kapaligiran. Ang propulsion system naman ay nagbibigay ng kakayahan sa Anthenea na maglayag sa iba't ibang lugar, kaya malaya kang pumili ng iyong destinasyon. Sa makatuwid, ang loob ng Anthenea ay dinisenyo para magbigay ng pinakamataas na kaginhawahan at kagandahan. Ang mga kasangkapan ay simple pero elegant, na may mga neutral na kulay at natural materials para magbigay ng relaxed na pakiramdam. Ang bawat bahagi ng pod ay maingat na dinisenyo para magbigay ng sapat na space at functionality, kung kaya't perfect ito para sa mga naghahanap ng luxurious retreat sa gitna ng kalikasan. 20 na mga mansion na ayaw bilihin kahit sobrang mura lamang ng presyo nito. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga tao ang nangangarap tumira sa mga mansion, pero ang pagtatayo at pagbili nito ay sobrang mahal. Pero alam mo ba na maraming mga mansion dito sa mundo na kahit sobrang mura ng presyo ay ayaw pa ring bilihin? Ito ay sapagkat maraming mga misteryo at mga pangyayari ang bumabalot sa mga mansion na ito. Ikaw, bibili ka ba nito? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 20 na mga mansion na hindi nabibili. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Lalaurie Mansion. Ang Lalaurie Mansion ay matatagpuan sa 1140 Royal Street sa New Orleans, Louisiana. Kilala ito bilang isa sa pinakanakakatakot na bahay sa lungsod dahil sa kasaysayan nito na puno ng kasamaan. Itinayo ito noong early 19th century at naging tahanan ni Delphine Lalaurie, na isang mayamang babae na kilala sa pagmamalupit sa kanyang mga alipin. Subalit noong April 10, 1834 ay nagkaroon ng sunog sa mansion. Natuklasan dito ang mga alipin na nakakulong sa attic at sila ay mga sugatan at pinahirapan. Mabilis na kumalat ang mga kwento tungkol sa kalupitan ni Delphine Lalaurie na nagdulot ng galit sa mga tao. Sinalakay nila ang mansion pero nakatakas si Delphine at hindi na muling nakita sa New Orleans. At simula noon ang Lalaurie Mansion ay naging simbolo ng kalupitan. Bukod dito, marami ding ulat ang nagsasabi na mayroong mga multo ng mga alipin na nagpapakita at may mga kakaibang ingay sa gabi. Marami na ring mga tao ang nagmay-ari ng mansion pero nananatili ang takot at misteryo nito. Number 2, Amityville Horror House. Ang Amityville Horror House ay isang kilalang bahay na nagtataglay ng mga kwento tungkol sa mga multo. Matatagpuan ito sa 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Nakilala ito noong November 13, 1974, matapos patayin ni Ronald DeFeo Jr. ang 6 na members ng kanyang pamilya sa bahay na ito. At noong December 1975, isang taon pagkatapos ng insidente, ay lumipat ang Lutz family sa bahay. Ngunit umalis sila matapos ang 28 days dahil sa mga kakaibang karanasan nila doon. Ayon sa Lutz family ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa maliliit na bagay tulad ng malamig na bahagi ng bahay, mga boses na naririnig sa gabi at mga pintuang biglang bumubukas at nagsasara. Habang tumatagal ay lumala ang mga pangyayaring ito. Sinabi ni George Lutz na nagigising siya gabi-gabi bandang 3:15 ng umaga na sinasabing oras ng mga pagpatay. Si Kathy Lutz naman ay nagkaroon ng mga kakaibang marka at sugat sa katawan. Ang kanilang mga anak ay nakaranas din ng mga nakakatakot na pangitain. Ang mga pangyayaring ito ay naging batayan ng libro ni Jay Anson na The Amityville Horror na naging batayan din ng iba't ibang pelikula. Ang original na pelikulang The Amityville Horror noong 1979 ay naging sikat at sinundan pa ng maraming sequels at remakes. Number 3, The Watcher House. Ang The Watcher House sa 657 Boulevard, Westfield, New Jersey ay sumikat dahil sa kakaibang kwento noong 2014. Binili ng Family Produce ang bahay sa halagang $1.3 million. Bago pa man sila makalipat, ay nakatanggap na sila ng mga liham mula sa isang taong nagpakilalang The Watcher. Sa unang liham ay sinabi ng Watcher na matagal na niyang binabantayan ang bahay at nag-aalala siya sa mga pagbabagong maaaring mangyari dahil sa bagong may-ari nito. Ang mga liham na natanggap ng Family Brothers ay lalong naging nakakatakot.
Sinabi ng watcher na may koneksyon ng kanyang pamilya sa bahay at siya ang bagong tagapagbantay nito. Sinusubaybayan niya ang bawat galaw ng mga Brodus at tinatanong kung ano ang plano nila sa bahay at iniisip kung bakit nila ito binili. Hindi nagtagal, ang mga liham ay naglalaman na ng mga personal details tungkol sa mga anak ng Brodus na lalong nagdagdag ng takot sa pamilya. Dahil dito ay sinubukan ng mga Brodus na malaman kung sino ang The Watcher sa tulong ng mga pulis. Pero walang malinaw na ebidensya o suspect na natukoy. Ang mga liham ay naging mas madalas at mas detalyado kung kaya't nagdesisyon ang pamilya na huwag nang tumira sa bahay na iyon. Ipinagbili nila ito pero nahirapan silang makahanap ng bibili dahil sa masamang reputasyon ng bahay. Number 4, The Dakota. Ang Dakota ay isang kilalang tirahan sa Upper West Side ng Manhattan, New York City. Matatagpuan ito sa kanto ng 72nd Street at Central Park West. Dinisenyo ito ni Henry Janeway Hardenberg at natapos noong 1884. Ang itsura nito ay German Renaissance na may mansard roof at dormer windows. Kilala ang The Dakota dahil sa mga sikat na tao na nanirahan dito. At ang pinakasikat na residente ay si John Lennon ng The Beatles na tumira dito kasama ang asawa niya na si Yoko Ono mula 1973. Dito rin siya pinatay noong December 8, 1980 sa harap ng gusali. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mundo ng musika at kasaysayan ng Dakota. Kaugnay din nito, ang interior ng Dakota ay kilala sa maluluwag na apartments, mataas na kisame at magagandang wooden craft. Mayroon din itong mga modern facilities tulad ng private courtyard, gym at mga butler services. Ang gusali ay isang co-op. Ibig sabihin, ang mga residente ay bumibili ng bahagi ng gusali imbes na mga individual na apartments. Pero kailangan ng approval mula sa board bago makabili. Number 5, Grey Gardens. Ang Grey Gardens ay isang kilalang mansion sa East Hampton, New York. Kilala ito hindi lamang dahil sa architecture nito, kundi pati na rin sa mga nakatira dito. Itinayo ang bahay noong 1897 at naging tahanan ng family Beale na isang kilalang pamilya sa Amerika. Ngunit ang kwento tungkol sa Grey Gardens ay higit na nakatuon kina Edith Ewing Bouvier Beale at Edith Bouvier Beale na mas kilala bilang Big Edie at Little Edie. Si Big Edie ay tiyahin ni Jacqueline Kennedy Onassis habang si Little Edie naman ay pinsan nito. Ang kanilang buhay ay naging paksa ng isang documentary noong 1975 na pinamagatang Grey Gardens na ginawa ni na Albert at David Maysles. Ipinakita sa pelikula ang kakaibang pamumuhay ng mag-ina na puno ng kaguluhan at kalungkutan, ngunit may halong malalim na pagmamahalan. Samantala, dinisenyo ito ni Joseph Greenleaf Thorpe para kay Anna Gilman Hill at sa kanyang asawa na si Robert C. Hill. Ngunit pagkatapos ng ilang pagbabago sa pagmamay-ari ay nakuha ito ni Big Edie at ng kanyang asawa na si Phelan Beale noong 1923. Pero matapos silang maghiwalay noong 1931 ay nanatili si Big Edie sa bahay kasama ang kanyang anak na si Little Edie. At sa loob ng maraming taon, ang Grey Gardens ay naging tahanan ng mag-ina na halos hindi nakikisalamuha sa iba. Ang bahay ay naging sira-sira at napuno ng basura, mga dumi at mga hayop. Number 6, Winchester Mystery House. Ang Winchester Mystery House ay isang sikat na mansion sa San Jose, California. Dito nakatira si Sarah Winchester, ang balo ng tagapagmana ng yaman mula sa Winchester Repeating Arms Company. Pagkamatay ng kanyang asawa noong 1881, ay nagsimula si Sarah ng construction ng mansion na tumagal ng halos 38 years hanggang sa kanyang kamatayan noong 1922. Ang mansion ay kilala dahil sa kakaibang disenyo at complicated layout nito. Mayroon itong 160 na mga kwarto, 2,000 na pinto, 10,000 na bintana, 47 fireplaces, 17 chimneys at 3 elevators. Maraming kakaibang bahagi tulad ng hagdanan na wala namang patutunguhan, pintuang nagbubukas sa mga pader at bintanang walang exit. Walang plano o blueprint ang mansion, kung kaya't madalas itong binabago na nagdadagdag sa misteryo nito. Ayon sa kwento, ay naniniwala si Sarah Winchester na sinusundan siya ng mga kaluluwa ng mga napatay gamit ang Winchester rifles. Naniniwala siyang ang tanging paraan para mapatahimik sila ay ang patuloy na pagpapatayo ng bahay. Sinasabi rin na nakikipag-ugnayan siya sa mga espiritu upang gabayan siya sa disenyo ng mansyon. Number 7, Summerwind Mansion. Ang Summerwind Mansion ay isang sikat na haunted house sa Vilas County, Wisconsin.
Itinayo ito noong 1916 ni Robert Lamont bilang isang summer home. Kilala ito dahil sa mga nakakatakot na pangyayari. Maraming tao ang nagsasabing nakarinig sila ng mga kakaibang ingay at nakakita ng mga multo dito. Noong 1970s ay tumira ang pamilya ni Arnold Hinshaw sa Summerwind. Hindi sila nagtagal dahil sa mga kakaibang karanasan dito. Ayon kay Ginger Hinshaw, na asawa ni Arnold, ay nakakita sila ng mga multo. Ang kanilang mga anak ay nakaranas din ng mga kakaibang bagay. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng alamat ng lugar na nagdaragdag sa takot at interes sa mansion. Ang Summerwind ay kilala rin dahil sa mga sumpa at misteryo. Ayon sa mga kwento, ay may bahagi ng basement na may pader na walang malinaw na pinagmulan. Sinasabing may nakatagong silid sa likod nito, pero kahit anong pagsisikap ay walang nakapasok dito. Ang mga ganitong kwento ay lalo pang nagpatibay sa reputasyon ng Summerwind bilang isang lugar na puno ng kababalaghan. Subalit noong 1988 ay nasunog ang mansion at nawasak ito. Number 8. Myrtles Plantation. Ang Myrtles Plantation ay isang kilalang lumang bahay sa St. Francisville, Louisiana na itinuturing na isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa Amerika. Itinayo ito noong 1796 ni General David Bradford. Ang bahay ay mayroong 22 na kwarto at napapalibutan ng malalawak na garden. Maraming pamilya ang tumira dito at naranasan ng iba't ibang trahedya tulad ng mga pagpatay at di inaasahang kamatayan. At isa sa mga kilalang kwento ay tungkol kay Chloe na isang alipin na pinutulan ng tainga bilang parusa. At upang makaganti ay nilason niya ang birthday cake ng pamilya. Dahil dito ay namatay ang dalawang anak na babae ni Judge Clark Woodruff at ang kanyang asawa. Matapos ang insidente ay pinatay si Chloe ng ibang mga alipin. Ang kanyang multo ay sinasabing nagpapakita pa rin sa planta. Madalas siyang nakikitang may suot na turban at naglilibot sa paligid ng bahay. Bukod kay Chloe ay mayroon ding mga report tungkol sa iba pang kababalaghan sa planta. Maraming bisita at empleyado ang nagsabi na nakakita sila ng mga multo ng mga batang babae na naglalaro sa garden, mga anino na dumadaan sa mga pader, at mga tunog ng mga hakbang sa hagdan kahit wala namang tao. Ang planta ay mayroon ding isang haunted na salamin na sinasabing nagpapakita ng mga image ng mga namatay na members ng family Woodruff. Number 9. The Riddle House. Ang The Riddle House ay isang lumang bahay sa West Palm Beach, Florida. Itinayo ito noong 1905 at dating pag-aari ni Henry Flagler na isang mayamang negosyante sa industriya ng langis, at ginawa itong tirahan ng mga tagapag-alaga ng kanyang mausoleum. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naging pag-aari ito ng Family Riddle, kaya tinawag itong The Riddle House. Ang bahay ay kilala dahil sa kanyang magandang disenyo at kakaibang style mula sa Victorian era. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit dinadayo ang lugar. Kilala rin ito sa mga kwento ng mga multo at kakaibang pangyayari. Ang pinakakilalang kwento ay tungkol kay Joseph na isang dating tagapag-alaga na nagpakamatay sa attic ng bahay. Mula noon ay maraming tao ang nagsasabi na nakakakita sila ng mga anino, nakakarinig ng mga boses at nakakaramdam ng kakaibang presensya. Number 10. Rose Hall. Ang Rose Hall ay isang sikat na mansion sa Montego Bay, Jamaica. Isa itong kilalang plantation mula pa noong 1770s. Ang mansion ay may malalaking silid, magagandang furnitures at view ng Caribbean Sea na nagpapakita ng karangyaan ng panahong iyon. Kilala ang Rose Hall dahil sa kwento ni Annie Palmer na tinaguri ang White Witch of Rose Hall. Sinasabing siya ay isang malupit na may bahay na nag-asawa ng 3 beses at lahat ng kanyang mga asawa ay namatay sa misteryosong paraan. Bukod dito, sinasabi rin na marunong siya sa magic at voodoo. Ang kanyang kalupitan at misteryosong pagkamatay ay nagbigay daan sa mga kwento ng mga multo tungkol sa Rose Hall. At hanggang ngayon ay sinasabing ang kanyang espiritu ay naglalakad pa rin sa paligid ng mansion. Samantala, noong kalagitnaan ng 20th century, ang Rose Hall ay halos nasira na. Number 11. Monte Cristo Homestead. Ang Monte Cristo Homestead ay isang sikat na lumang bahay sa Junee, New South Wales, Australia. Itinayo ito noong 1884 ng mayamang magsasaka na si Christopher William Crawley. Ang bahay ay may magandang Victorian design at magagandang wooden craft. At nang mamatay si Christopher noong 1910, ang kanyang asawa na si Elizabeth ay nanatili sa bahay hanggang sa siya ay namatay noong 1933.
Sinasabing bihira siyang lumabas ng bahay matapos mamatay ang kanyang asawa at naging sobrang mahigpit sa kanilang mga katulong. Dahil dito ay maraming kwento ang lumaganap tungkol sa kanyang kalupitan. Maliban dito, ang Monte Cristo Homestead ay kilala sa maraming kakaibang pangyayari. Maraming bisita ang nagkakaroon ng kakaibang karanasan tulad ng biglaang paglamig ng hangin, paglitaw ng mga anino at mga hindi maipaliwanag na tunog. Sinasabing nagpapakita pa rin ang mga espiritu ng mga Crowley, lalo na si Elizabeth sa bahay. Number 12. Borley Rectory. Ang Borley Rectory ay itinayo noong 1862 sa Borley, Essex, England. Ito ay kilala bilang haunted na bahay sa England dahil sa maraming ulat tungkol sa paranormal activity. Ang bahay ay itinayo para kay Reverend Henry Dawson Ellis Bull at kanyang pamilya. Ayon sa kwento, ang lugar ay dating monastery. May alamat tungkol sa isang pari at isang madre na nagmahalan, ngunit sila ay pinarusahan. Ang pari ay pinatay at ang madre naman ay ibinaon ng buhay. Noong 1928, sina Reverend Guy Smith at ang kanyang asawa ay lumipat sa Borley Rectory. Dito nila naranasan ang mga kakaibang pangyayari tulad ng mga kakaibang ingay, mga messages sa pader at multo ng isang madre. Pagkatapos nilang umalis ay sina Reverend Lionel Foister at kanyang asawa na si Marianne naman ang sumunod noong 1930. Sila rin ay nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari tulad ng mga bagay na lumilipad, katok sa pader at mga liham na may mensahe mula sa mga espiritu. At si Marianne ay inulat na sinaktan ng mga hindi nakikitang puwersa. Kaugnay nito, noong 1937, si Harry Price, na isang kilalang paranormal investigator, ay nag-rent sa Borley Rectory para pag-aralan ang mga report tungkol sa multo. Kasama ang ilang volunteers ay nagsagawa sila ng mga experimentations at observations. Nakumpirma niya ang ilang paranormal activities at isinulat ang mga natuklasan niya sa aklat na The Most Haunted House in England. Number 13, Swannanoa Palace. Ang Swannanoa Palace ay isang historical house sa Afton, Virginia, USA. Itinayo ito noong 1912 ni James H. Dooley na isang mayamang negosyante at ng kanyang asawa na si Sally May. Ang palasyo ay may 52 na silid at may sukat na higit sa 23,000 square feet. Ginawa ito gamit ang marble mula sa Italy at onyx naman mula sa Mexico na nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mga Dooley. Ang loob ng Swannanoa Palace ay kasing ganda ng labas nito. Mayroon itong malaking hagdanan na gawa sa marble, magagandang wooden panel at mga expensive na ilaw. Samantala, isa sa mga pinakatampok na bahagi ng mansion ay ang Tiffany stained glass window na may larawan ni Sally May. Ang window na ito ay isa sa pinakamalaking Tiffany windows na nagawa. Ang palasyo ay napapaligiran ng mga gardens na dinisenyo upang magmukhang Italian Renaissance gardens, kumpleto sa mga fountain, statue at maayos na mga halaman. Number 14, Ennis House. Ang Ennis House na tinatawag ding Ennis Brown House ay isang sikat na bahay sa Los Feliz, Los Angeles, California. Dinisenyo ito ni Frank Lloyd Wright at itinayo noong 1924 para kina Charles at Mabel Ennis. Ang disenyo ng bahay ay hango sa mga ancient Maya, kung kaya tinawag itong Mayan Revival. Ginawa ito ni Wright gamit ang concrete blocks na merong detailed patterns. Ang bahay ay may sukat na 10,000 square feet, kasama na ang isang maliit na guest house. Nasa tuktok ito ng burol kaya tanaw mula rito ang Los Angeles Basin. Maraming bintana at glass doors ang disenyo ng bahay na nagpapahintulot upang makapasok ang natural na liwanag at makita ang view ng paligid. Sikat ang Ennis House dahil sa mga pelikula, TV shows at music videos na kinunan dito tulad ng Blade Runner, The Day of the Locust at Buffy the Vampire Slayer. Ngunit kahit maganda ang Ennis House ay dumaan pa rin ito sa maraming problema. At dahil gawa ito sa concrete blocks ay nagkaroon ito ng mga structural issue habang tumatagal. Subalit matapos naman ang Northridge earthquake noong 1994 at malalakas na ulan noong 2005 ay nasira ang bahay. Number 15, Wyncliffe Mansion. Ang Wyncliffe Mansion o kilala rin bilang Linden Hall ay isang malaking bahay na itinayo noong 1853 sa Rhinebeck, New York. Dinisenyo ito ni George Veitch para kay Elizabeth Schermerhorn Jones na isang kilalang tao sa New York at tiyahin ni Edith Wharton na isang sikat na writer.
Ang Wyncliffe ay isa sa mga unang malaking bahay na itinayo sa Hudson River Valley na may kakaibang disenyo at mayroong matataas na tore at magagandang ukit sa mga bato. Ang estate ay may lawak na 80 hectares at may magandang view ng Hudson River. Ang mansion ay may 24 na silid kasama ang malalaking ballroom, elegant dining room at mga kwartong may magagandang wooden panel. Ang disenyo ng Wyncliffe ay may halong European style, lalo na sa Gothic Revival na kilala sa matataas na spires at magagandang ukit. Subalit, pagkatapos mamatay ni Elizabeth Shermer Horne-Jones noong 1876 ay napabayaan ang mansion at ilang beses na nagpalit ng mga owners. Number 16, Bishopsgate House. Ang Bishopsgate House ay isa ring historical house sa Bishopsgate, London. Itinayo ito noong 18th century at kilala sa kanyang magarang Georgian architecture. Mayroong 3 floors ang bahay, malalaking bintana at red brick facade. Maraming kilalang tao ang nanirahan dito tulad ng mga negosyante at politiko. Sa loob ng Bishopsgate House ay makikita ang magagandang kisame, wood carving at malalaking fireplace. Ang mga furnitures naman at decorations ay nanatiling original mula noong 18th century. Maliban pa rito, malaki rin ang papel ng Bishopsgate House sa kasaysayan ng London. Bukod sa pagiging tahanan, dito rin naganap ang mahahalagang meetings at events. Number 17, James B. Duke House. Ang James B. Duke House ay matatagpuan sa 1 East 78th Street, Manhattan, New York City. Isa ito sa mga huling malalaking mansion na itinayo sa lungsod. Itinayo ito mula 1909 hanggang 1912 at dinisenyo ni Horace Trumbauer na isang kilalang architect para kay James Buchanan Duke na isang mayamang negosyante. Ang style ng James B. Duke House ay Beaux-Arts na kilala sa pagiging elegant at puno ng mga detalye. Ang harap ng bahay ay may mga classical pillars at carved decorations. Maliban dito ay meron din itong 5 floors at ang loob ay mayroong mga expensive materials tulad ng marble, mahogany at ginto. Bawat silid ay may natatanging disenyo mula sa magarang hagdanan hanggang sa mga wall panels. Bukod sa architecture nito ay mayroon ding makulay na kasaysayan ang James B. Duke House. Noong 1938, pagkatapos mamatay ni James B. Duke, ang anak niyang si Doris Duke ay nag-donate ng bahay sa New York University. Number 18, Winterbourne Mansion. Ang Winterbourne Mansion ay nasa Boyds, Maryland. Itinayo ito noong 1884 ni Enoch at Josephine Johnson. Ang bahay ay may kakaibang disenyo na may turrets, intricate woodwork at malalaking bintana. Binubuo naman ito ng 3 floors at may magandang view ng Little Seneca Lake. Maraming pamilya at tao ang nanirahan sa Winterbourne Mansion sa loob ng mahigit 1 siglo. Ngunit nang mamatay si Enoch Johnson, ang kanyang asawa at mga anak ang nagmana ng bahay. At noong kalagitnaan ng 20th century ay naging tahanan ito ng mga artist at writer. Sa mga nakaraang taon ay hindi gaanong naalagaan ang mansion kaya nasira ito at nawala ang dating ganda. Subalit kahit ganito ang kalagayan nito ay mahalaga pa rin ang Winterbourne Mansion sa kasaysayan at kultura. Marami namang mga urban explorers at paranormal enthusiasts ang bumibisita sa mansion dahil sa mga report ng kakaibang tunog at apparitions. Number 19, Linwood Hall. Ang Linwood Hall ay isang malaking mansion sa Elkins Park, Pennsylvania at isa sa pinakamalaking private house sa United States. Itinayo ito mula 1897 hanggang 1900 at dinisenyo ni Horace Trumbauer na isang sikat na architect noong Gilded Age. Ginawa ito para kay Peter A.B. Widener na isang mayamang negosyante at philanthropist. Mayroon itong 110 na silid at 70,000 square feet naman ang lawak nito na nagpapakita ng magarang Beaux-Arts style. Bukod dito, ang mansion ay puno ng mahahalagang sining at antique collection ni Widener, kasama ang mga gawa ni Raphael, Rembrandt at El Greco. Sa loob naman ay makikita ang expensive wood, marble sculpture at magagandang painting sa kisame. Meron itong 55 na bedroom, 20 na banyo, swimming pool, ballroom, art gallery at malaking music room. Pero ang kasaysayan ng Linwood Hall ay hindi puro karangyaan. Dahil matapos mamatay ni Widener noong 1915 ay unti-unting napabayaan ang mansion. Number 20, Sloane House. Ang Sloane House ay isang makasaysayang bahay sa gitnang bahagi ng New York City.
Itinayo ito noong huling bahagi ng 19th century at ipinangalan kay John Sloan na isang kilalang negosyante. Ang bahay ay mayroong style ng Beaux-Arts, nakilala sa expensive decorations, malalaking hagdanan at matataas na wall. Samantala, hindi lamang simpleng tahanan ang Sloan House dahil ito rin ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Marami ditong mga silid na may antique equipments, mga kurtina at mga sining mula sa kilalang mga artists. Karagdagan pa, ang ballroom naman ay lugar para sa mga mahahalagang pagdiriwang na dinadaluhan ng mga kilalang tao. Sa ilalim ng pamumuno ni John Sloan ay naging sentro ito ng mga social activities at negosyo sa New York. Subalit, habang lumilipas ang panahon ay nagbago ang gamit ng Sloan House. Sampung pinakabinabantayang bahay sa mundo. Welcome back sa Arvin Polo TV. Sa buong mundo, mayroong mga tahanan na hindi lamang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, kundi pati na rin ng seguridad. Mula sa mga presidential palaces hanggang sa private mansions ng mga bilyonaryo, ang mga bahay na ito ay nilagyan ng mga state-of-the-art na security measures, kabilang ang surveillance systems, armed guards, at impenetrable barriers. Ang pagkakaroon nito ay sumasalamin sa personal na seguridad ng mga naninirahan dito. Number 1. White House. Ang White House ay matatagpuan sa Pennsylvania Avenue NW sa Washington, D.C. Ito ang opisyal na tirahan at lugar kung saan nagtatrabaho ang Pangulo ng United States. Ito ay itinayo noong 1792 at natapos noong 1800 at ang unang Pangulo na nanirahan dito ay si John Adams. Ang disenyo ng White House ay nagmula sa isang Irish-born architect na si James Hoban na kumuha ng ideya mula sa Leinster House sa Dublin, Ireland. Ang White House ay mayroong 132 na silid, 35 na CR, at 6 na palapag na ginagamit para sa iba't ibang layunin. Kabilang sa mga lugar na makikita sa loob ay ang Oval Office, kung saan dito ginagawa ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin. Ang Situation Room naman ay isa ring highly secured area na ginagamit para mapangalagaan ang mga sensitive information. At ang East Room, na siyang pinakamalaki sa mga kwarto, ay madalas na ginagamit para sa mga seremonya at malalaking pagtitipon. Sa kasaysayan, ang White House ay dumaan sa maraming pagbabago at renovation. Noong 1814, nang magkaroon ng digmaan, ay sinunog ito ng British troops at kalaunan ay muling naibalik. Sa ilalim ng pamumuno ni Harry Truman, ang buong White House ay halos ni-renovate dahil sa mga issue ng structural integrity. Noong mga panahong iyon, isang steel frame ang idinagdag upang suportahan ang mga pader nito. Samantala, upang matiyak ang seguridad, ang White House ay pinoprotektahan ng United States Secret Service. Mayroon itong iba't ibang high-tech security measures, kabilang na dito ang anti-aircraft missiles, bulletproof windows, at sophisticated surveillance systems. Ang airspace sa paligid ng White House ay mahigpit na ipinapatupad at ang lugar na kinatatayuan nito ay napapaligiran ng mga bakod na may taas na umaabot sa 7 feet at sa paglipas ng panahon ay mas lalo pa itong pinataas. Sa kabilang banda, ang White House ay hindi lamang isang tirahan at opisina bagkus, ito rin ay sumisimbolo sa pamahalaan ng United States. Number 2, Buckingham Palace. Ang Buckingham Palace ay hindi lamang tirahan ng monarkiyang namumuno sa United Kingdom, kundi isa rin ito sa mga pinakatanyag na landmark sa buong mundo. Ang palasyong ito ay itinayo noong 1703 para kay Duke of Buckingham bilang isang pribadong townhouse, ngunit ito ay naging opisyal na Royal Palace nang maging reyna si Queen Victoria noong 1837. Gayun din, ang palasyo ay matatagpuan sa City of Westminster sa London at ito ay may kabuuang bilang ng mga kwarto na umaabot sa 775, kabilang na dito ang 19 na staterooms, 52 na mga royal at guest bedrooms, 188 na mga kwarto para naman sa mga staff, 92 na mga opisina, at gayon din ang 78 na mga banyo. Bukod dito, ang staterooms ay karaniwang ginagamit para sa mga espesyal na okasyon at maging sa mga public gatherings. Ang lugar na ito ay kilala na mayroong malalawak na koleksyon ng sining kabilang ang mga obra nila Rembrandt, Vermeer, at iba pa. Bukod pa dito,
Ang harapang bahagi ng Buckingham Palace na nakaharap sa The Mall ay isa sa mga pinakakilalang imahe ng monarkiya at dito din madalas magtipon ang mga tao upang saksihan ang mga kaganapan tulad ng pagpapalit ng bantay na kung saan ito ay isang sikat na atraksyon para sa mga turista. Gayun din, ang pagpapalit ng bantay ay itinuturing bilang isang mahalagang gawain kung saan ang mga guards na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ay nagpapalitan ng tungkulin sa pamamagitan ng isang seremonya na sinasamahan din ng musika. Samantala, sa likod naman ng palasyo ay matatagpuan ang Buckingham Palace Garden na kung saan ito ay sumasakop sa 39 acres at mayroon din ditong isang helipad, isang lake at isang tennis court. Gayun din naman, ang lugar na ito ay karaniwan ding pinagdadausan ng reyna para sa kanyang mga garden parties tuwing summer na kung saan ito ay dinadaluhan ng libu-libong mga bisita. Samantala, ang seguridad sa buong palasyo ay mahigpit na binabantayan ng Metropolitan Police's Royalty and Specialist Protection Unit. Number 3. Fort Knox, USA. Ang Fort Knox ay opisyal na kilala bilang United States Bullion Depository ay isang sikat na secure storage facility na matatagpuan sa Fort Knox, Kentucky, USA. Ito ay pinamamahalaan ng United States Department of the Treasury at kilala bilang taguan ng isang malaking bahagi ng gold reserves ng bansa. Bukod sa ginto, ito rin ay nagsisilbing storage site para sa iba pang mahahalagang dokumento lalo na sa panahon ng pangangailangan. Itinayo ito noong 1936 at ang layunin ng pagtatayo nito ay upang magkaroon ng ligtas na lugar para sa pag-iimbak ng ginto ng bansa na dati ay nakakalat lamang sa iba't ibang lugar. Ang disenyo ng Fort Knox ay mayroong pinakamatibay na fortifications na may mga matitibay na pader at lalim na umaabot sa 4 feet. Ang vault door nito ay may bigat na umaabot sa mahigit 20 tons at napapaligiran ng granite walls na ilang metro ang kapal. Ang pangangalaga sa kaligtasan ng Fort Knox ay kilala bilang isa sa pinakamahigpit na security sa mundo. Ang facility ay napapalibutan ng matataas na bakod na napapaligiran naman ng razor wire at mayroon ding electronic surveillance systems at motion detectors na nakapaligid sa lugar. Ang pagbabantay ng mga militar ay nagpapatuloy pa rin kasama ang mga sundalo mula sa United States Army Post na nagbibigay ng karagdagang seguridad. Ang airspace sa itaas ng Fort Knox ay mahigpit ding iniingatan at hindi pinapahintulutan ang anumang uri ng aircraft na lumipad sa paligid nito. Bukod sa ginto, ang Fort Knox ay kilala rin bilang pansamantalang imbakan ng mga mahahalagang historical artifacts tulad ng original copies ng United States Constitution at Declaration of Independence na dinala rito para mapangalagaan at ang iba pang mga items na itinatago dito ay kinabibilangan ng mga mahahalagang historical documents at iba pang national treasures. Number 4. Kremlin. Ang Kremlin ay isang makasaysayang lugar dahil nagsisilbi ito bilang sentro ng gobyerno ng Russia at dito rin opisyal na naninirahan ang Pangulo ng Russia. Ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Moscow at nakaharap din ito sa Ilog Moskva sa timog, Red Square sa silangan at sa Alexander Garden naman sa kanluran. Bukod dito, ang salitang Kremlin ay nangangahulugang fortress inside a city sa Russian. Sa kasaysayan, ang Kremlin ay itinatag ni Yuri Dolgoruki noong 1156. Sa pagdaan ng mga siglo, ang complex ay nagsilbi bilang tirahan ng mga prinsipe, mga tsar, at sa kasalukuyan ay nagsisilbi na ito bilang tirahan ng pangulo. Gayon din, ang kasalukuyang hitsura ng Kremlin ay dahil sa impluensya at pamumuno ng mga sinaunang tsar na sina Ivan III at Ivan IV, pati na rin ng panahon ng Soviet Union. Ang Kremlin ay binubuo ng maraming palasyo, cathedrals at government buildings. Kabilang sa mga pinakamahalagang gusali sa loob ng Kremlin ay ang Grand Kremlin Palace na kung saan ay dating itong Tsarist Palace na ngayon ay ginagamit na para sa mga state receptions at mga official ceremonies. Samantalang ang iba pang mahahalagang simbahan at cathedral sa loob ng Kremlin ay kinabibilangan ng Assumption Cathedral, Archangel Cathedral at Annunciation Cathedral na kung saan ang lahat ng ito ay sumisimbolo sa mayayamang ornamento at mga fresko na kung saan ito ay nagpapakita ng mga Russian religious art. Gayun din naman ay mahigit na binabantayan ang Kremlin upang mapanatili ang seguridad ng lahat ng mga tao dito.
Kaugnay nito, ang pader ng Kremlin ay may haba na umaabot sa mahigit 2 kilometers at mayroon din itong 20 towers na silang nagbibigay ng proteksyon sa loob ng complex. Mula dito, ang pinakakilalang tower ay ang Spasskaya Tower, na kung saan ito ay kilala dahil sa disenyong orasan nito at ito din ang pangunahing entrance mula sa Red Square. Gayunpaman, sa kabila ng mga seguridad at paghihigpit, ang ilang bahagi ng Kremlin, kabilang ang Armory Chamber na kung saan ito ang nagsisilbing tahanan ng mga national treasures tulad ng mga sinaunang sandata, korona at mga karwahe ay nananatiling bukas sa publiko bilang bahagi ng mga guided tours. Samantala, bilang isa sa UNESCO World Heritage Site, ang Kremlin ay hindi lamang isang mahalagang political center, kundi ito rin ay sumisimbolo sa kultura at maging sa Russian heritage nito. Number 5. Ryongseong Residence, North Korea. Ang Ryongseong Residence o kilala rin bilang Leadership Compound No. 55 o Central Luxury Mansion ay isa sa mga pinaka-pinoprotektahang lugar sa North Korea. Ito ay matatagpuan sa North Pyongyang at itinuturing na pangunahing tirahan ng Pangulo ng bansa na ngayon ay si Kim Jong-un. Ang compound na ito ay isang malawak at mayroong iba't ibang gusali, kabilang na dito ang mga palasyo, guest houses at iba pang mga pasilidad para sa mga opisyal na pagtitipon. Ang eksaktong sukat at lawak ng Ryongseong Residence ay hindi tiyak dahil sa kakulangan sa pampublikong impormasyon at dahil na rin sa paghihigpit sa mga satellite imaging at iba pang surveillance measures laban sa North Korea. Gayunpaman, ayon sa mga ulat mula sa mga dating opisyal ng North Korea at satellite images, ang complex ay may mga lugar gaya ng swimming pools, isang shooting range at isang private racetrack. Ang seguridad sa Ryongseong Residence ay sobrang napakahigpit. Ang compound ay pinalilibutan ng mataas na pader at electrified fences. Maraming security checkpoints ang nakasetup sa paligid ng lugar at ito ay binabantayan ng elite guard units na dumaan sa special trainings para protektahan ang leader ng bansa. Ayon sa mga defector at intelligence sources, ang complex ay mayroon ding underground bunkers na maaaring gamitin sa panahon ng emergency o banta ng pag-atake. Bukod sa itinuturing ito bilang tirahan, ang Ryongseong Residence ay ginagamit din para sa mga mahahalagang political activities. Ito rin ay nagsisilbing lugar para sa mga mahahalagang meetings sa pagitan ng mga North Korean officials at mga bisita mula sa ibang bansa. Mahalaga ang lugar na ito para sa political landscape ng North Korea. Sa kabila ng mga pagtatangka ng international community na malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa Ryongseong Residence at iba pang katulad na pasilidad sa North Korea, ang mga impormasyon tungkol dito ay nananatiling limitado. At ang pagiging misteryoso ng lugar ay sumasalamin sa pangkalahatang patakaran ng North Korea na may kaugnayan sa paghihigpit sa ng impormasyon at pagkontrol sa mga kwento tungkol sa kanilang leader at sa ilan pang mga pasilidad ng bansa. Number 6. Safra Mansion. Ang Safra Mansion na matatagpuan sa São Paulo sa Brazil ay itinuturing bilang isa sa mga pinakaligtas at marangyang tahanan sa buong mundo. Gayon din, ito ay pag-aari ng yumaong banker na si Joseph Safra na itinuturing din bilang isa sa pinakamayamang tao sa Brazil at maging sa buong mundo. Ang mansion ay matatagpuan sa exclusive district ng Morumbi na kilala dahil sa pagkakaroon nito ng mga high-end residential properties at malawak na seguridad. Maliban pa dito, ito ay binuo upang maging isang fortress na may state-of-the-art na security systems. Gayon din, ang mga pader at gate nito ay napakataas at reinforced na kung saan ang mga ito ang siyang nagbibigay ng mahigpit na privacy at seguridad para sa lahat ng mga nakatira dito. Bukod pa dito, ang buong compound ay napapalibutan din ng CCTV cameras, motion detectors at iba pang surveillance technologies upang matiyak na ang bawat sulok ay ligtas at malayo sa anumang banta ng panganib. Gayon din naman, bukod sa impregnable security nito, ang Safra Mansion ay kilala rin sa kanyang nakakaakit at mamahaling mga disenyo at amenities. Gayon din, ang mansion ay may ilang swimming pools, malalawak na garden, at mayroon din itong mga outdoor leisure areas na kung saan ay mainam ito sa paglilibang at pagre-relax. Karagdagan pa dito, ang may-ari ng mansion na si Joseph Safra ay namatay noong December 2020.
Siya ay kilala sa pagkakaroon niya ng pribadong pamumuhay at bihira lamang din siyang magpakita at makisalamuha sa publiko. Gayunpaman, ang mansion ay hindi lamang isang tahanan kundi isang simbolo ng kanyang legacy bilang isang matagumpay na banker at philanthropist. Bukod pa dito, ang mga Safra ay mayroon ding malawak na interes sa banking, real estate at agribusiness at ang kanilang kabuuang yaman ay tinatayang nagkakahalaga ng $1 billion. Ang Safra Mansion ay hindi lamang kilala sa Brazil kundi na rin sa buong mundo dahil isa itong halimbawa at nagpapatunay na kayang pagsamahin ang yaman at ang seguridad upang magkaroon ng isang tahimik na tahanan. Number 7, Vladimir Putin's residence, Russia. Ito ang opisyal na tirahan ni Vladimir Putin na kilala rin bilang Putin's Palace o The Palace on the Cape of Idokopas. Ito ay matatagpuan sa Black Sea Coast malapit sa Gelendzhik, Russia. Ang palasyo ay itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamamahaling private residences sa buong mundo. Ang construction nito ay sinasabing pinunduhan ng mga malalapit na kaibigan ni Putin, bagamat palaging itinanggi ng Kremlin na pag-aari ito ni Putin. Ang kabuuang sukat ng lugar ay umaabot sa humigit kumulang 17,691 square meters at ito ay nakatayo sa isang lote na may sukat na halos 68 hectares. Samantala, ang palasyo mismo ay kilala sa kanyang magagandang disenyo at mga dekorasyon na nagtataglay ng mga mamahaling materyales at fixtures. Kabilang sa mga amenities ng palasyo ay ang isang malaking indoor swimming pool, isang private theater, isang landing pad para sa helicopters at isang casino. Bukod pa rito, ang compound ay may sariling energy supply, climate control at water supply systems. Gayunpaman, ang seguridad sa paligid ng Putin's Palace ay talagang mahigpit. Ang buong area ay napapaligiran ng matataas na pader at may mahigpit na security checkpoints. Bukod pa rito, ang airspace sa paligid ng lugar ay itinuturing ding restricted na nagbabawal sa anumang unauthorized aerial activity. Ang perimeter ng estate ay patuloy na binabantayan ng security personnel na nakasuot ng state-of-the-art surveillance technology. Bagamat ang palasyo ay private at hindi basta-basta makikita ng publiko, ito ay naging sentro ng maraming issue at mga haka-haka. Ito ay dahil sa mamahaling disenyo ng property at ang sinasabing nanggaling daw ang perang ipinagawa dito sa pondo ng bansa. Subalit noong 2020, ang opposition leader na si Alexei Navalny kasama ang kanyang team ay nagsagawa ng isang investigasyon na nagsasabi tungkol sa mga gastos at ang umano'y corruption na naganap upang maitayo ang palasyo. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, ang Putin's Palace ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan at impluensya ng Russian presidency. Number 8. Antila. Ang Antila ay itinuturing bilang isa sa pinakamamahalin at magarang private residency sa buong mundo na matatagpuan sa Altamount Road, Mumbai sa India. Ang gusaling ito ay pag-aari ni Mukesh Ambani na isang chairman ng Reliance Industries at kinikilala din siya na isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Gayun din, ang skyscraper mansion na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa $1 billion at itinayo ito upang magsilbing tahanan para sa kanyang pamilya. Kaugnay nito, ang mansion ay itinayo sa isang lote na kung saan ang sukat ng lupain ay umaabot sa 4,532 square meters at ang taas naman nito ay 173 meters na kung saan ay binubuo ito ng 27 na palapag. Bukod pa dito, ang disenyo ng Antila ay naimpluwensyahan din ng Asian contemporary style na kung saan ang Vastu Shastra na isang sinaunang Indian philosophy tungkol sa pagtatayo ng arkitektura ay naglayon na pagsamahin ang bahay at ang kalikasan ng sa gayon ay masiguro na magkakaroon ng positive energy sa buong tahanan. Gayon din naman, mula sa interior ng Antila ay makikita ang naggagandahan at naglalakihang mga amenities ng mansion katulad ng mga swimming pools, ballroom at guest suites. Maliban pa dito, ang mansion ay mayroon ding 50-seat theater, terrace gardens at gayon din ang hanging gardens. Bukod pa sa mga nabanggit, ito din ay mayroong temple, salon, ice cream parlor at private movie theater.
Kaugnay pa nito, ang building ay mayroon ding 9 high-speed elevators upang mapabilis ang pagtaas at pagbaba mula sa gusali. Gayunpaman, ang Antila ay dinisenyo rin upang magkaroon ng mataas na antas ng sustainability at seguridad para sa lahat ng nakatira dito. Gayon din, ang gusali ay mayroon ding energy-efficient systems na ginagamit para sa pag-optimize ng konsumo sa kuryente at tubig. Samantala, maliban pa dito, ay nilagyan din nila ito ng maraming security technology at pinapanatili din ang mahigpit na pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat na naninirahan dito. Sa kabila nito, ang Antila ay nananatili bilang isa sa pinakakilala at marangyang gusali sa Mumbai at itinuturing din sa kasalukuyan bilang isang modern landmark sa India. Number 9. Élysée Palace, France. Ang Élysée Palace ay matatagpuan sa 55 Rue de Faubourg Saint-Honoré sa 8th arrondissement ng Paris. Ito ang lugar kung saan naninirahan at opisyal na nagtratrabaho ang President ng France. Itinayo ito noong 1722 na dinisenyo ni Henri Louis de la Tour d'Auvergne. Sa paglipas ng panahon, ang Élysée ay nagsilbi bilang tahanan ng maraming taong may matataas na katungkulan at gayon din ito ay ginamit bilang opisyal na tirahan ng mga namumuno sa France mula pa noong 1848. Ang palasyo ay nakatayo sa isang malawak na lugar na may mga magagandang silid at mga hall na ginagamit para sa iba't ibang mga gawain o seremonya. Kabilang sa kilalang lugar sa loob ng palasyo ay ang Salon d'Ore. Ito ang opisyal na opisina ng Pangulo na kilala sa mga gilded panel nito at ang disenyo ay mula sa classical French. Ang Grand Hall ay ginagamit para sa mga state dinner at iba pang mahalagang kaganapan, habang ang mga private rooms naman ay matatagpuan sa itaas na palapag. Samantala, ang Élysée Palace ay kilala dahil sa pagkakaroon nito ng magandang bakuran na umaabot sa higit sa 1 hektarya. Ang hardin ay dinisenyo mula sa French formal garden style. Bilang lugar kung saan matatagpuan ang Pangulo ng France, ang seguridad sa paligid ng Élysée Palace ay sadyang mahigpit. Ang palasyo ay binabantayan ng Republican Guard, isang elite unit ng French National Gendarmerie na responsable sa pagpapanatili ng seguridad ng Pangulo at ng palasyo. Ang mga ito ay palaging nakaalerto lalo na sa tuwing nagkakaroon ng mga mahahalagang kaganapan o pagbisita mula sa iba't ibang mga pinuno ng bansa. Sa kabilang banda, ang Élysée Palace ay hindi lamang isang lugar kung saan nagtratrabaho ang Pangulo, kundi ito rin ay isang mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng France. Ito ay regular na binubuksan sa publiko sa mga piling araw lamang tulad ng European Heritage Days, kung saan maaaring bisitahin ng mga tao ang ilang bahagi ng palasyo at matutunan ang tungkol sa kasaysayan ng France sa pamamagitan ng mga guided tour. Gayunpaman, ang Élysée Palace ay patuloy na itinuturing bilang isang mahalagang simbolo ng Republika ng France. Number 10. Zumwalt Meadow. Ang Zumwalt Meadow ay matatagpuan sa loob ng Kings Canyon National Park sa California, sa USA. Ang meadow ay puno ng malalago at kulay green na mga halaman at mayroon din itong green oasis na napapalibutan ng mga matataas na granite cliffs. Mula din dito ay makikita ang malinaw at malinis na tubig na dumadaloy mula sa Kings River. Gayon din, ang rugged terrain ng Sierra Nevada ay sakto para sa mga tao na gustong maglakad-lakad, magmuni-muni at mag-enjoy sa ganda ng kalikasan. Samantala, ang sukat ng circumference ng Zumwalt Meadow ay umaabot sa 1.5 miles at madali itong ma-access sa pamamagitan ng isang hiking trail na kung saan ito ay may haba din na umaabot sa humigit kumulang 1.5 miles. Bukod pa dito, ang trail ay well-maintained at nag-aalok din sa mga bisita ng mga panoramic views mula sa meadow at maging ng kalapit na South Fork ng Kings River. Bukod sa trail ay makikita din mula dito ang iba't ibang uri ng wildlife, kabilang ang mga usa, mga ibon at maging ang mga black bears. Ang Zumwalt Meadow ay pinangangalagaan hindi lamang dahil sa kanyang natural na kagandahan, kundi dahil na rin sa magandang naidudulot nito sa ecosystem ng lugar.
Gayon din, ang meadow ay isang mahalagang habitat para sa iba't ibang uri ng species ng flora at fauna dahil ang damp at cool environment nito ay nagbibigay ng masisilungan para sa mga hayop, lalong higit sa panahon ng tag-init. Bukod dito, ang mga halaman na matatagpuan sa lugar na ito ay kadalasang mga native grasses at wildflowers na kung saan ang mga ito ay tumutubo tuwing spring at early summer. Samantala, ang Zumwalt Meadow ay mainam din para sa mga taong mahihilig sa photography. Ito ay dahil ang lugar ay may magandang opportunity para sa landscape at wildlife photography, ngunit mas mainam kung gagawin ito tuwing umaga at hapon. Bukod sa recreational value, ang Zumwalt Meadow ay nagsisilbi rin bilang isang educational resource. Kaugnay nito ay maraming interpretative signs ang makikita sa paligid ng trail na kung saan ang mga ito ay nagbibigay ng makabuluhang impormasyon na may kinalaman sa geology, ecology at maging sa history ng lugar. Gayunpaman, ang Kings Canyon National Park Rangers ay nag-aalok din naman ng guided tours at educational programs para sa mga bisita upang mapalawak ang kanilang kaalaman at pag-unawa tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan at maging ang natural history ng rehiyon. Bahay namin! Dito kami! Bahay! Dito kami! Para! Hoy! Hoy! 10 mga kakaibang uri ng bahay na tiyak na ikakagulat mo. Bukod sa mga natural na disenyo ng bahay, ay may ilan din tayong makikita na talaga namang kakaiba. Ipinapakita nito ang pagiging creative ng mga tao pagdating sa paggawa ng mga unique na bahay. Nakakamangha ngunit ang ilan sa mga ito ay may kaakibat na kwento at kasaysayan. Ang tanong, saan kaya matatagpuan ang mga ito at ano-anong uri ng designs ang taglay nito? At sa video ngang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga kakaibang bahay na meron dito sa mundo. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Walking House, a mobile marvel of architecture. Ang walking house ay isang natatanging uri ng bahay na ginawa para makagalaw mula sa isang lugar patungo sa iba. Dinisenyo ito ng kumpanyang N55 kasama ang engineer na si Soren Poulsen mula sa Denmark. Layunin ng proyektong ito na bigyan ng mga tao ng pagkakataong manirahan ng hindi nakatali sa isang permanenteng lugar. Gamit ang mga mechanical legs ay maaaring dalhin ang bahay saan man gustuhin ng may-ari, kahit sa mga malalayong lugar. Ang bahay na ito ay may 6 na binti na kayang dahan-dahang ilipat ang buong istruktura. Ang paggalaw nito ay idinisenyo ng maingat upang matiyak ang balanse sa bawat hakbang. Mabagal man itong kumilos ay sinisiguro naman nitong hindi masisira ang lupa o kalikasan na madadaanan. Hango sa technology ng hexapod robots, bawat binti ay gumagalaw ng magkakasunod upang maiwasan ang pagkadulas o pagbagsak. Maliban dito, isa pang tampok ng walking house ay ang pagiging self-sufficient o kaya nitong tugunan ng sariling pangangailangan. Meron itong solar panels at wind turbines para sa kuryente. May sistema rin ito para sa pag-ipon ng tubig ulan na ginagamit para sa pang-araw-araw na gawain. Ang banyo ay may composting toilet na hindi nangangailangan ng malalaking water system. May wood stove din para sa pagluluto at pagpapanatili ng init sa loob ng bahay. Dahil dito ang walking house ay isang ideal house para sa mga nais mamuhay ng simple at malayo sa abala ng lungsod. Gayun din, ang disenyo ng walking house ay inspired mula sa mga nomad o mga taong palipat-lipat ng tirahan. Layunin nitong bigyan ng kalayaan ang mga tao na manirahan at maglakbay ng hindi na kailangang bumili o magtayo ng bagong bahay sa bawat lugar. Ito ay isang magandang opsyon para sa mga nais tumira ng malapit sa kalikasan at malayo sa ingay ng lungsod. Marami ding benepisyo ang walking house. Una, binibigyan nito ang mga tao ng kalayaang pumili ng lugar kung saan sila maninirahan. Maaari nilang dalhin ang bahay saan man nila nais at manatili doon ng ilang araw o buwan. Pangalawa, hindi ito umaasa sa mga utility companies dahil may sariling sistema para sa kuryente at tubig. Sa ganitong paraan ay nababawasan ng monthly dues at mas mababa ang epekto nito sa kalikasan. Number 2. Dumpster Deluxe, a Brooklyn home in a trash can. Ang Dumpster Deluxe ay isang kakaibang proyekto sa Brooklyn, New York, kung saan ginawang maliit na bahay ang isang basurahan o dumpster.
Ang ideyang ito ay likha ni Gregory Clowen na isang artist na kilala sa paglikha ng mga kakaibang tirahan gamit ang mga gamit na itinatapon. Layunin ng proyekto na ipakita kung paano maaaring gawing tirahan ang mga bagay na madalas na itinuturing na basura. Si Gregory Clowen ay inspirasyon ng konsepto ng simpleng pamumuhay. Sa kanyang pag-iikot ay napansin niya na marami sa mga bagay na itinatapon ay maaari pang pakinabangan. Naisip niyang gawing maliit na bahay ang isang dumpster upang ipakita na pwedeng mamuhay ng maginhawa kahit sa maliit na space. Nilagyan niya ito ng mga pangunahing kagamitan gaya ng bubong, bintana at pintuan para gawing komportable ang loob nito. Bagaman maliit ay inayos ni Chloe ng dumpster para maging maayos at maginhawang tirahan. May maliit itong space para matulog, simpleng kusina at lalagyan ng tubig. Naglagay rin siya ng ventilation at ilaw para masigurong maaliwalas ang loob. Sa kabila ng limitadong sukat ay ginawa niyang kumpleto ang mga pangangailangan para gawing angkop itong tirahan. Kaugnay din nito, layunin ng proyekto na ipakita na hindi kailangan ng malaking bahay o maraming gamit para maging masaya at komportable. Nais ding ipaalala ni Clowen ang kahalagahan ng pag-recycle at pag-iwas sa sobrang consumerism. Ipinapakita ng Dumpster Deluxe na kahit ang mga bagay na itinatapon ay maaaring magkaroon ng bagong silbi at halaga. Sa kabilang banda, ang proyekto ay nakaakit ng atensyon mula sa iba't ibang tao at grupo na nagsusulong ng sustainable living o pamumuhay na nakakabuti sa kalikasan. Naging inspirasyon ito para sa mga taong gustong bawasan ang kanilang basura at mamuhay ng simple. Sa pamamagitan ng Dumpster Deluxe ay ipinakita ni Chloe na hindi kailangan ng malaking space para mamuhay ng maayos at masaya. Number 3. Butternut, the lifeboat transformed into a coastal retreat. Ang butternut ay isang dating lifeboat na ginagamit sa pagliligtas sa dagat, ngunit sa halip na itapon ay binago ito upang maging isang maginhawang pahingahan sa tabi ng dagat. Sa bagong anyo nito ay nagsisilbi na itong isang natatanging lugar para sa mga taong naghahanap ng payapang bakasyon at koneksyon sa kalikasan. Ang lifeboat ay orihinal na ginawa para sa mga emergency sa karagatan. Imbes na hayaang kalawangin at mabulok ay nagkaroon ng ideya na gawing retreat ito. Sa ganitong paraan ay hindi lang nasagip ang bangka mula sa pagkasira, kundi nabigyan din ito ng bagong layunin bilang isang simpleng tirahan para sa mga gustong makaranas ng kapayapaan sa tabing dagat. Bagamat maliit ay maayos na inayos ang loob ng butternut upang maging komportable at praktikal. Ang mga kasangkapan ay gawa sa kahoy at may malalambot na kutsyon na nagbibigay ng cozy feeling. Mayroong maliit na kusina para sa mga gustong magluto, isang dining area at higaan na sakto para sa dalawang bisita. Maganda rin ang disenyo ng mga bintana upang makita mula sa loob ang view ng dagat. Sa gabi ay nagiging relaxing ang atmosphere dahil sa mga ilaw na malamig sa mata. Kahit maliit ang space, bawat sulok ay nagagamit ng mabuti, kung kaya't kumpleto pa rin ang mga pangangailangan ng mga bisita. Ang mga pumupunta sa butternut ay naghahanap ng tahimik na pahinga mula sa abalan ng lungsod. Pwedeng simulan ng mga bisita ang kanilang araw sa paglalakad sa tabing dagat o pag-upo sa deck habang pinapanood ang paglabas o paglubog ng araw. Maririnig din ang banayad na alon na nagdudulot ng nakaka-relax na pakiramdam. Bagay ito para sa mga magkaibigan o magkasintahan na gustong magkaroon ng private moment na magkasama. Sa halip ng mga magagarbong resort ay mas pinipili ng ilang bisita ang butternut dahil sa simpleng alindog nito at koneksyon sa kalikasan. Ang butternut ay isang halimbawa ng pagiging creative at pangangalaga sa kapaligiran. Number 4. Steampunk on Wheels, The Never Was Hall. Ang The Never Was Hall ay isang sasakyan na mukhang luma at parang bahay mula sa panahon ng Victorian, ngunit ito ay gumagalaw. Bahagi ito ng steampunk na isang style kung saan pinagsasama ang makalumang disenyo at technology gamit ang mga steam-powered machine na parang mula sa nakaraan pero may futuristic na itsura. At noong 2006 ay unang ipinakita ang The Never Was Hall sa Burning Man Festival sa Nevada, na isang kilalang event kung saan maraming artist ang nagpapakita ng kanilang mga kakaibang likha. Ang sasakyang ito ay ginawa ng isang grupo ng mga artist mula sa Oakland, California na pinamumunuan ni Shannon O'Hare. Ang layunin nila ay lumikha ng isang sasakyan na nagpapakita ng ideya kung paano ang mundo sana kung ang mga makina ay patuloy na umaasa sa steam imbes na kuryente o modern technology. Ang itsura ng The Never Was Hall ay parang bahay at tren na pinagsama.
Makikita dito ang mga gears at lumang orasan na tila galing sa Victorian era. Isa itong mutant vehicle, ibig sabihin kaya nitong gumalaw sa loob ng Burning Man Festival at bahagi ito ng entertainment at kasiyahan sa buong event. Bukod sa pagiging sasakyan ay nagsisilbi rin itong meeting place para sa mga mahilig sa steampunk. Madalas itong gamitin sa mga cosplay event, art exhibit at workshop. Dito nagtitipon ang mga tao para magbahagi ng kanilang mga costume, likha at ideya tungkol sa steampunk. Nagiging lugar ito para sa mga taong may parehong interes at gustong ipakita ang kanilang pagiging malikhain. Samantala, ang The Never Was Hall ay hindi lang tungkol sa disenyo at technology. Pinapakita rin nito na maaaring i-imagine ang future gamit ang mga elemento ng nakaraan. Hinahamon nito ang mga tao na pag-isipan, paano kaya kung ganito ang nangyari? O paano kaya kung iba ang naging takbo ng teknolohiya? Sa ganitong paraan ay hinihikayat nitong palawakin ang imaginasyon at subukan ng mga bagong ideya. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kasikatan ng The Never Was Hall sa komunidad ng steampunk. Madalas itong makikita sa iba't ibang festival at exhibit at nagsisilbi itong inspirasyon sa maraming artist at tagahanga. Number 5, the Principality of Sealand, a home and a nation at sea. Ang Sealand ay isang maliit na bansa sa isang dating plataporma sa North Sea, malapit sa baybayin ng England. Itinatag ito ni Roy Bates na isang dating sundalo ng Britain. Noong 1967, nais niyang palayain ang plataporma mula sa kontrol ng pamahalaan ng Britain dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang mga patakaran sa radyo. Idineklara niyang malaya ang lugar at tinawag itong Principality of Sealand. Mula noon ay itinuring niyang siya ang Prince Roy at ang kanyang asawa bilang Princess Joan. Ang Sealand ay itinayo bilang bahagi ng mga Mounsel Forts, mga kuta na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig upang depensahan ang England mula sa mga pag-atake ng mga kalaban. Matapos ang digmaan ay iniwan na ito ng militar. Ang Sealand ay binubuo ng dalawang malalaking tore na konektado ng isang plataporma sa itaas. Bagaman maliit lamang ito, mga 550 square meters, ay naging tahanan ito para sa pamilya ni Roy Bates at ilang kasama niya. Dagdag pa rito, idineklara ni Roy Bates na ang Sealand ay isang malayang bansa na may sarili nitong mga simbolo. Gumawa sila ng watawat, pambansang awit at sariling pera na tinawag na Sealand Dollar. Naglabas din sila ng mga passports para sa kanilang mga mamamayan. At noong 1975 ay nagsulat sila ng konstitusyon na nagtatakda ng mga alituntunin ng kanilang pamamahala. Bagaman walang ibang bansa ang formal na kumikilala sa Sealand, naniniwala ang mga namumuno dito na sila ay isang tunay na bansa at ipinagpapatuloy nila ang kanilang kalayaan. Samantala, isa sa pinakamalaking hamon sa Sealand ay naganap noong 1978 nang may mga dayuhang nagtangkang kunin ang kontrol sa plataporma. Tumugon si Roy Bates at nabawi ang Sealand at binihag nila ang mga sumalakay. Nakialam pa ang pamahalaan ng Germany upang mapalaya ang isa sa kanilang mamamayan na nagbigay ng pagkakataon sa Sealand na ipakita ang kakayahan nitong makipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagaman patuloy na hinahamon ng Britain ang kalayaan nito ay hindi sumuko ang Sealand at ipinagpatuloy ang kanilang pamamahala. Number 6. Living Inside a Shark, The Green Dune House. Ang Living Inside a Shark, The Green Dune House ay isang kakaibang bahay na may disenyo na parang hugis shark. Ito ay itinayo sa isang lugar na tinatawag na Green Dune at ginawa upang maging maganda at maginhawa habang tumutulong din sa kalikasan. Ang konsepto ng bahay ay parang nakatira ka sa loob ng isang shark, kaya ito ang naging pangalan nito. Samantala, ang design ng bahay ay kakaiba dahil mayroon itong mga curves at anyo na parang wave at hugis ng shark. Gumamit ang mga architect ng mga recycled materials mula sa kalikasan tulad ng kahoy at bato. Bukod sa magandang itsura, ay layunin ng disenyo na maging kaayon ng kalikasan. Ang mga pader at bubong ay idinisenyo upang mag-blend sa paligid at hindi makaabala sa natural na tanawin. Gayun din naman, isa sa mga pangunahing layunin ng bahay ay ang pagiging eco-friendly. Gumagamit ito ng solar panels para sa kuryente at may natural ventilation kung kaya't nababawasan ang pangangailangan sa aircon. Dinisenyo rin ito upang magpasok ng sapat na liwanag at sariwang hangin kung kaya't hindi na kailangang gumamit ng maraming ilaw at kuryente.
Ang ganitong disenyo ay nakakatulong sa pagtitipid at pagprotekta sa kalikasan. Dagdag pa rito, ang inspirasyon para sa bahay na ito ay mula sa image ng shark. Ang shark ay simbolo ng lakas at paggalaw at ipinapakita ng bahay na ito na maaring isama ang kalikasan sa modernong pamumuhay. Sa ganitong paraan ay nagiging halimbawa ang bahay na ang sining at kapaligiran ay maaring pagsamahin sa simpleng paraan. Bukod pa rito, itinayo ang bahay malapit sa mga tanawin tulad ng mga puno, buhanginan at dagat upang magbigay ng koneksyon sa kalikasan. Layunin din ng mga arkitek na ipakita na ang magandang disenyo ng bahay ay hindi lamang para sa itsura, kundi para rin sa kaginhawahan ng mga nakatira at tulong sa kapaligiran. Nais nilang magbigay inspirasyon sa iba na gumawa ng mga tahanan na may malasakit sa kalikasan. Number 7. Cap Cottage. Ang Cap Cottage sa North Carolina ay isang natatanging bahay na dinisenyo gamit ang iba't ibang klase ng mug. Nakilala ito dahil sa mga dingding na puro mga mug na may iba't ibang hugis, laki at disenyo mula sa iba't ibang lugar. Ang bawat tasa ay nagdadala ng kwento kung kaya't nagiging espesyal at makahulugan ng buong bahay. Samantala, ang Cap Cottage ay hindi lamang isang karaniwang tirahan. Ito ay ginawa upang maging isang creative space kung saan bawat tasa ay may kwentong dala. Mula sa labas ay makikita agad ang makukulay na tasa na maingat na nakaayos sa mga pader. Galing ang mga ito sa iba't ibang tao tulad ng kaibigan, turista o mga residente na nag-donate bilang bahagi ng decorations. Ang bawat mug ay may natatanging halaga, kaya ang bahay ay parang kwentong binuo ng maraming tao. Bukod sa mga tasa ay may mga antique furnitures at wooden furniture din na nagbibigay ng mainit at maaliwalas na pakiramdam. Hindi lang ito isang ordinaryong lugar dahil ginagamit din ang cottage para sa mga photoshoot, maliliit na pagtitipon at art exhibit. Dahil sa kakaibang tema at disenyo ay madalas itong puntahan ng mga tao para sa mga espesyal na okasyon. Ayon sa may-ari, ginawa niya ang Cap Cottage dahil sa kanyang pagmamahal sa sining at sa mga bagay na may sentimental value. Ang bawat tasa ay isang simbolo ng koneksyon at alaala mula sa iba't ibang tao. Sa ganitong paraan, ang cottage ay naging tanda ng pagkakaibigan at pagsasama ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Karagdagan pa dito, maraming bumibisita sa Cap Cottage dahil sa kakaiba nitong konsepto. Pinapakita nito na kahit ang mga simpleng bagay tulad ng tasa ay may kahalagahan at maaaring maging bahagi ng isang malaking masterpiece. Hindi lamang ito isang display ng mga tasa kundi isang paalala na bawat bagay, gaano man kaliit, ay may kwentong dala at pwedeng magbigay inspirasyon sa iba. Number 8. Anona, a floating pod of eco-luxury. Ang Anona ay isang natatanging floating pod o bahay na lumulutang sa tubig. Ito ay dinisenyo para pagsamahin ang kaginhawahan ng modernong pamumuhay at malasakit sa kalikasan. Layunin nitong bigyan ng mga bisita ng komportabling karanasan habang pinapangalagaan ng kalikasan. Samantala, ang Anona ay ginawa mula sa mga eco-friendly materials tulad ng kahoy, kawayan at mga bagay na maaaring i-recycle. Ang design nito ay simple pero elegant at may malalaking bintana at open spaces upang makapasok ang natural na liwanag at sariwang hangin. Ang bawat pad ay matibay at kayang makayanan ang iba't ibang lagay ng panahon. Kaugnay pa nito, ang mga floating pad ay kumpleto rin sa mga pangunahing gamit, ngunit may mababang epekto sa kalikasan. Ang mga ito ay nakaangkla sa tubig nang hindi nakakasira sa mga likas na tirahan ng mga isda at iba pang hayop sa dagat. Sa ganitong paraan ay nagtatagumpay ang Anona sa pagiging moderno at eco-friendly. Ang bawat pad ay may sariling bedroom, banyo at maliit na kusina. Gumagamit din ito ng solar panels para sa energy at may water filtration system na ginagawang ligtas at malinis ang tubig na ginagamit. Dahil dito, ang bawat pad ay self-sustaining at hindi umaasa sa tradisyonal na mga utility. Gayon din naman ay nag-aalok din ng Anona ng mga activities para sa kalusugan at wellness tulad ng yoga tuwing umaga at massage gamit ang natural products. Mayroon ding mga gourmet na pagkain mula sa mga lokal at sariwang sangkap. Bukod pa rito ay pinapahalagahan din ng Anona ang kalikasan at gumagamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power para mabawasan ang paggamit ng fossil fuels. May maayos din itong sistema ng pag-recycle at muling paggamit ng tubig upang maiwasan ang pag-aaksaya. Ang mga basura ay maingat na pinoproseso upang hindi makapinsala sa kapaligiran.
Sinisiguro din ng ANONA na hindi makakaapekto ang mga floating pod sa mga marine ecosystem. Maliban sa comfort at entertainment, ay nagbibigay din ang ANONA ng mga kakaibang karanasan na konektado sa kalikasan. May mga guided tours sa ilalim ng dagat at mga seminar tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Nag-aalok din ito ng mga workshop tungkol sa eco-friendly na pamumuhay at tamang pag-aalaga sa kalikasan. Number 9, Spherical Survival, the ultimate doomsday home. Ang spherical survival ay isang uri ng bahay na idinisenyo para protektahan ang mga nakatira laban sa malalakas na sakuna. Hugis bilog ito at sadyang ginawa upang maging matibay at handa sa anumang kalamidad gaya ng bagyo, lindol, baha at maging pagsabog. Samantala, ang pabilog na hugis ng bahay ay mas matatag kumpara sa karaniwang mga bahay. Dahil walang sharp corners ay mas pantay-pantay ang distribusyon ng puwersa, kung kaya't hindi ito madaling mabuwag ng malalakas na hangin o pagyanig. Ang mga pader nito ay gawa sa matibay na materials tulad ng concrete na pinatibay ng bakal na kayang tumagal sa matitinding kalamidad o pagsabog. Gayun din naman binuo ang loob ng bahay para masigurong maayos ang pamumuhay kahit sa panahon ng krisis. May malalaking storage din para sa pagkain at tubig na sapat para sa mahabang panahon. Mayroon din itong system para linisin ang hangin at tubig, kung kaya't tuloy-tuloy ang supply ng malinis na inumin at hangin. At upang masigurong may kuryente kahit mawalan ng supply mula sa grid, ay gumagamit ito ng solar panels o wind turbines. Napakahalaga nito lalo na sa mga emergency situation. Dagdag pa rito ay may mga security system din na nagpoprotekta laban sa pagnanakaw at looting na maaring mangyari sa panahon ng kaguluhan. Bagaman ang pangunahing layunin ng bahay ay kaligtasan, ay hindi pa rin ito inaalis ang kaginhawaan. Ang loob ng bahay ay organized at may mga kwarto para sa tulugan, kainan at pahingahan. Ang ilan sa mga version nito ay may dagdag na gamit tulad ng maliit na sinehan o personal na gym para masigurong maginhawa pa rin ang pamumuhay kahit sa gitna ng sakuna. Maraming tao, lalo na ang mga preppers o mga naghahanda para sa malalang sitwasyon, ang pinipiling magkaroon ng ganitong bahay. Inihahanda nila ito para sa mga posibilidad tulad ng malalakas na bagyo, pandemya o digmaan. At kahit mahal ang ganitong bahay, ay naniniwala ang marami na worth it ito dahil sa protection at peace of mind na ibinibigay nito. Number 10, Dan Price's Underground Sanctuary, a Hobbit-style retreat. Si Dan Price ay isang artist at writer na gumawa ng kakaibang tirahan na tinatawag na Underground Sanctuary, a Hobbit-style retreat. Naging inspirasyon nito ang mga bahay ng mga Hobbit mula sa kwentong The Hobbit ni J.R.R. Tolkien. Layunin ni Dan na magkaroon ng tahimik at payapang lugar na malayo sa abala ng makabagong mundo. Samantala, ang bahay ni Dan ay halos nakabaon sa lupa. Dahil dito ay nananatiling malamig ito tuwing tag-init at mainit naman sa taglamig. Gumamit din siya ng mga recycled materials para itayo ito at tinaniman ng mga damo at halaman ng bubong. Bukod sa pagiging maganda, ay nakakatulong din ito na mapanatili ang maayos na temperature sa loob. Bagaman maliit, ay sapat na ang space para sa isang kama, mesa at ilang mahahalagang gamit. Simple lang ito pero maaliwalas ang disenyo para mas madali niyang magawa ang kanyang mga gawain araw-araw. Gayun din naman ay pinili ni Dan ang ganitong uri ng pamumuhay dahil gusto niyang mabuhay ng simple at may kapayapaan. Umiiwas siya sa modern technology tulad ng internet at kuryente para makapag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Kadalasan ay nagbabasa at nagsusulat siya sa kanyang free time at nagpapahinga sa kalikasan. Naniniwala siya na sa ganitong paraan ay mararamdaman niya ang tunay na kaligayahan at katahimikan. Karagdagan pa dito, naging inspirasyon din si Dan sa maraming tao na naghahanap ng alternatibong paraan ng pamumuhay. Ipinapakita ng kanyang kwento na hindi kailangan ng malaki at magarang bahay para maging masaya. Sa halip, ang pagiging kontento at payapa sa kung ano ang meron ay sapat na. Sa kanyang proyekto ay binibigyan din niya na posible ang mamuhay ng simple at malapit sa kalikasan. Sa katunayan ay maraming tao ang humanga sa tirahan at style ng pamumuhay ni Dan. Naging halimbawa din siya para sa mga gustong bawasan ng stress at iwasan ng mabilis na takbo ng buhay sa lungsod. Ipinapakita niya na sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay ay maaaring makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan.